Gagawa tayo ng mga paraan upang maramdaman ng mga mamimili ang pagluluwag ng presyo ng mga produktong pagkain sa kayang halaga. Palapit na tayo dun sa aking pangarap na mag 20 pesos. Pero dahan-dahan lang, aabutin din natin yan. 40, hindi ko maramdaman kung nasaan yung kayang 20 pesos. Sana matupad naman yung pangako niya. Kasi kung puro pangako lang, hanggang TV nga lang. Siguro po, naniwala kami dati na bababa. Parang hindi na. Yung mga pinapangako niya, wala rin nangyari. Kaya nga namin siya binoto dahil yung pangako niya, ang ganda. Pagdating pala sa nakatapos na yung election, wala. Ang masasabi ko, dapat hindi niya sinabi na ang mga bilihin bababa. Dapat kung anong sinabi niya, kasi parang nagsisinungaling sa nung tatakbo siya pagka-president. Kami simpleng tao lang, ma'am. Nag-aangat lang kami, ma'am, na kumain kami, ma'am, sa 3 beses ang araw, ma'am. Ngayon, ma'am, hindi, ma'am, eh. Ngayon, ma'am, hulihan, ma'am. Kaayos lang nilatag namin, ma'am, eh. Simpleng tao lang po kami, ma'am, pero ginagawa niyo, parang lalo. Sa ngayon po, parang 60-40 na ako, eh. 60 po yung hindi paniniwala, yung 40 na lang ako sa naniniwala. Nagsisisi ako, eh. Sa totoo lang, direct to the point ako. Hindi lang bigas ang nagpapahirap sa taong bayan, kasama na rin ang walang humpay na taas presyo sa karneng baboy. Talagang mataas yung Sa ultimo kamatis na lang kinakain na mahihirap. Tinaasan pa nila, magkano na kamatis? 200, 180. Oh. Ay, magkano ang ganyan klase? 40. Dati ganito, magkano lang to? Dati 20 lang. Simula nang umupo, wala pa akong nararamdaman. Sa totoo lang. Sabi lang ng totoo, di ba? Ang sweldo mo 200 lang isang araw. Ibibili mo ng bigas yung 50, yung ulam. Para saan pa yung ulam? O yung pang budget ng mga anak mo? O yung mga apo mo, sa pamilya mo? Hindi kulang pa yun. Yung 200 na yun. Bumaba na lang siya. Ngayon, kung hindi niya kayang gampanan. Kasi lalong naghihirap yung mga tao sila. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Impression ko kasi sa laman ng SONA niya, yung laman yung content ng SONA niya, hindi yung delivery but yung substance. Let's talk about the substance of the SONA. Okay? Ang substance ng SONA niya, hindi lapat, hindi siya nakaakma o hindi siya nakalapat sa realidad ng buhay ng mga Pilipino. Kung ano ba talaga ang totoong nangyayari sa mga Pilipino. Hindi. Oo. At more so, hindi ko naman sinasabing wala siyang ni-report na achievement, pero parang kulang, dapat he showed some proof by presenting some photos at least, or, that's a proof eh. Tapos, pero at the same time, para siyang parang ang nangyari na naman ulit is may maraming promises, maraming balak, maraming plans. Pero ang tanong kasi doon, if you were not able to accomplish and deliver your promises the last time, the last 2 SONAs, how would you convince us Filipinos that you will be able to deliver your promises now? Ito yung kabuuan at assessment ko. No? So first and foremost, ang SONA, when you talk about the delivery, yung delivery niya, rhetorics ni President Bongbong Marcos so far kahapon, but that was really good. I mean, he was able to deliver the speech in a good way and also very, very strong. Magaling siya mag-deliver ng speech. At saka yung rhetorics niya, na-deliver naman niya. Doon nakita mo, hindi siya masyadong ngumingiti at parang wala masyadong ngiti At para siyang medyo, hindi ko alam sa iba, pero parang jittery siya na parang medyo inis ng konti. At may gano'n na nakikita ko kasi nakafocus ako sa kanya, pero nagmumiti naman siya at the latter part naman, nakita kong ngumiti. Tapos, ang kung sa sa optics lang pag-uusapan, yung first, until at least, I think until the very end, towards the end of his SONA, makikita mo yung mga tao medyo mas relax, mas subdue, hindi masyadong maingay, ang palakpak, konti lang, pero linakasan lang yung palakpak at nagtayuan yung mga tao na parang at sumigaw ng BBM during the part na na-mention niya yung issue ng Pogo. At ang issue ng West Philippine Sea. Which for me,
I saw it as a political grandstanding kasi napaka-misleading ng statement na yon, though doon nagkaroon ng mas malakas na palakpak at ng standing ovation with may may mga calling pa na BBM, may ganon. Pero sa akin kasi, ang impression ko doon, to be very honest, it's a political grandstanding precisely because the message of the president, when you talk about the West Philippines and sinasabi niya, atin ito, is a little bit misleading because of the fact that in reality, the area is contested. And you have two strong contenders there, Vietnam and, China. So parang feeling ko, ang sinasabi niya na, when you talk about international relation, we de-escalate tension, we don't want to go to a war or any kind of military conflict with any country for that matter, especially yung specific na issue ng South China Sea, yet you say na atin ang West Philippine Sea. Alam mo yon, it's a rhetoric and it's also a political grandstanding na kung saan, parang sa akin, okay, naiintindihan ko na gusto mo siguro mag-galvanize ng support at that time kasi if you really look at the context right now, nung time na yon, before the SONA, before nagkaroon ng SONA, mayroon kang lumabas na video na umiikot-ikot. So, parang siguro on their part, parang they were like thinking how they gonna galvanize support ng mga tao. So, siguro kaya hinighlight yung issue ng South China Sea na sinabi niyang ang West Philippine Sea atin ito, so nagagalvanize ng support. Though sa akin talaga misleading yun kasi disputed ang area. Pangalawa na parang ginamit for political grandstanding niya to galvanize support din is yung POGO. Sinasabi niya from this day onwards or from Monday onwards, wala ng POGO. Okay? Ibaban ko na yung POGO. But one thing that you have to remember, ang POGO ay, ang nangyari sa POGO talaga in real terms is may rebranding ka. Ni-rebrand lang siya. Kasi ang POGO, pinalitan ng pangalan at tatawagin siyang internet gaming licenses. So in a way, tinanggal mo yung name na POGO pero pinalitan mo lang. So may rebranding lang. So in terms of substance, it's a question right now kung wala na ba talagang ganong klaseng gambling. Kung meron pa. Kasi ang doon is pag pinalitan mo lang yung pangalan but the operation is the same, the issues will be the same, and then there's nothing substantial about this. But that is one of the issue na he used to galvanize support and it's really a political grandstanding in that sense. So yun yung pinaka-highlight siguro ng kanyang SONA in a way na maraming pumalakpak. However, when you talk about specific na mga misleading yung POGO, yung dalawang issue na yun at saka sending a mixed signal na hindi mas malinaw na signal, especially yung sinabi ng West Philippine Sea atin ito. Hindi kasi disputed nga yung area. Yung iba, ang total impression ko naman when you talk about the whole content ng kanyang SONA, ganito, less on the content kung ano yung achievements niya talaga, yung achievement ng kanyang administration in the last 2 years, medyo konti lang Wala siya masyadong pinakitang pictures ng kanyang achievement. Kasi if you really look at the other SONA, especially during the SONA Duterte, pag nagsusona siya, may mga pictures, may PowerPoint presentation, di ba? Nakikita mo kung anong sinasabi niya, it's being flash on screen. Na ito yung mga achievements. On this SONA, walang ganon. Walang ganon. Did you see any kind of pictures or presentation ng kanyang achievements? Wala. 'Di ba? Walang PowerPoint presentation to some extent. So, mayroon siyang na-mention ng mga achievements pero medyo konti, nakulangan ako ng konti. Tapos, ang impression ko sa buong SONA is plano. Plans. In Tagalog is, ito yung balak natin, ito yung gagawin natin. These are all plans. But that even then, the plans doesn't have any concrete mechanism or parang very vivid or very specific strategy to achieve it. Kasi yung kanyang sinasabi pagdating sa mga economic issues, sinasabi niya na yes, may inflation, yes, mataas ang presyo ng bigas, yes, nahihirapan ng ating mga kababayan, pero ito yung ginagawa namin at ito yung gagawin. And if you really dissect even doon sa agricultural na issue and even addressing poverty, hunger to a greater extent, ang sinasabi pa rin niya, bottom line is ayuda. And I don't agree with it, to be honest, kasi ayuda is a band-aid solution
pampatawid lang yan, pero hindi niya ina-address ang root cause ng problema. Kasi if we really want to solve problems like for example inflation, kakulangan sa trabaho, pagbaba ng purchasing power ng mga Pilipino, pagkakaroon ng maraming mga trabaho pa para sa mga Pilipino, pagtaas ng antas ng kabuhayan ng mga farmers at paano mo i-improve ang agrikultura, hindi ka pwedeng mag-rely sa ayuda. You need to address the problem at the root cause. It means you have to have a strategy and a policy that really is concrete and detalyado na i-address mo yung root cause at hindi ka magre-rely sa ayuda kasi the Philippines right now is the ayuda capital of the world already sa ginagawa nila. Lahat ng problema ng Pilipinas ngayon like kakulangan ng bigas, pag mataas ang presyo ng bigas, mag-aayuda sila. Pag ito may problema, like mataas ang presyo ng mga bilihin, mag-aayuda sila sa 4Ps and all that. So you cannot survive based on that kind of framework. So doon ako medyo nakulangan na para bang bakit ganon? Ayuda pa rin ang solusyon ba? That's a question mark. So on the other hand, pagdating naman sa sa mga nakita ko naman, to be fair with President Marcos Jr., nakita ko na may emphasis siya sa health. Kasi maraming beses niya minention yung health, mental health, ang DOH, maraming mga programa. So, in a way, makikita mo yung emphasis niya dun sa health sector. At saka may na-mention din siya about turismo, pero ang problema ng turismo kasi, doon sasabihin mo na may e-visa ka na, so ibig sabihin, or online visa whatsoever, or mga kung ano-ano man na may kinalaman dyan. At the end of the day kasi, ang kailangan mong improve sa turismo is infrastructure pa rin. Sa i-improve mo yung mga tourist spots natin. Hindi ko masyadong nakita yon. Tas pagdating naman sa infrastructure, parang wala masyadong mention as to specific or walang footages na pinakita kung ano na yung mga natapos at ano yung mga susunod na mga infrastructure project na gagawin ng kanyang administrasyon. And also, ang problema ko rin sa kanya is hindi siya nag-mention kung paano niya susuportahan ang micro, small, medium enterprises na very critical sa bansa natin. Backbone yan eh. Ang micro, small, medium enterprises is the backbone of the Philippine economy. Now, you have to support them by providing them inputs or capital or whatsoever para mag-grow sila at mas maging malakas sila. Kasi they generate economic activities and also, in some ways, kahit hindi ganun kalaki, magkakaroon ka rin ng mga employment dyan. Though, may problema ka naman pagdating dun sa investment, ng foreign direct investment. Kasi pinagmamalaki niya, sinasabi niya na ang kanyang mga travel, nagmamanifest na, yung mga pledges sa mga travels niya outside of the country, nagmamanifest na. Pero wala pa rin siyang pinakitang figures na naka-flash on screen. Wala talaga. So parang mentioning of figures, mentioning of these things, pero walang flinash sa screen at walang ebidensya on that. Pero at the same time, if you really look at the approved investment ng first quarter ng 2024, makikita mo doon na 63.6% ang decrease. So parang ang tanong ko, you say these things but yet the statistics na galing din sa inyo sa gobyerno hindi nagmamatch. So parang sa akin kasi ang overall na assessment ko sa SONA niya, it's something like isolated from the rest of the SONA. Kasi di ba may dalawang SONA siyang nauna? Tas itong SONA na to. Parang itong SONA na nangyari ngayon, it's very much isolated from the two SONAs before. Kasi dapat kasi ang SONA, the first intro mo kasi sa SONA, at kung ikaw ang presidente, is you report to the nation what you have achieved. What are your achievements?